Hello and welcome sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating Sunday Homily Guide. At ito ay gagawin natin for sa darating na Palm Sunday ngayong March 28, 2021. So ang gagawin po nating Homily Guide ay parang mga points for reflection, additional points for reflection. Lalong-lalo na sa mga nagpre-prepare for their homilies or for their sharing sa darating na linggo. Okay, let's go. Now, kung matatandaan ninyo, merong dalawang parte ng selebrasyon sa darating na linggo during this Palm Sunday. Yung una ay yung gagawing short part ng celebration, yung babasahin yung mabuting balita o yung ebanghelyo either sa labas o sa harap ng simbahan, in which yung mga tao ay nasa labas ng simbahan at mamaya pagkatapos nung yung ebanghelyo at yung konting pagninilay o maiksing pagninilay ay doon na po sila papasok. So ang gagawing o ang babasahing mabuting balita ngayong linggo doon sa harap ay ng simbahan ay galing kay San Marcos 11 verses 1 to 10. At ano ang laman ng ebanghelyong ito? Ito yung kwento ni Jesus na pinauna niya yung dalawa niyang mga alagad. At pinapunta niya doon sa susunod na nayon at hanapin yung isang asno, bisirong asno, na hindi pa nasasakyan ni numan. At iyon ay dinala ng mga alagad niya kay Jesus. At nang matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito ay sinakyan ni Jesus. At doon pumasok na si Jesus sa Jerusalem, kung saan ang mga tao ay winelcome siya. Okay? So hopefully nabasa o mabasa nyo ang ebanghelyong yan. Now, ang points for reflection natin sa itong parte ng ating pagbasa ay ito po. Maaaring sabihin, very quickly lang na ito ay unang parte ng selebrasyon kung saan doon sa procession kung saan si Jesus ay tutungo sa Jerusalem sakay ang asno. Okay? So, yan, pwede rin ipapasok dito na hindi kabayo, ngunit isang asno ang sinakyan ni Jesus. Okay? Ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sanlibutan o ng tao, kundi sa pagiging mapagpakumbaba o humility. Ito rin pwede rin idagdag kasi hindi pwedeng masyadong mahaba yung sharing dito. At least mabigyan lang natin ng konting reflection itong parte nito. Pwede rin idagdag na ito ay ang hudyat ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Kaya nga dapat tayong lahat ay tanggapin natin si Jesus ng may kagalakan at pagmamahal. Ayan, pwede na po yun. At saka pagkatapos na po nun, papasok na po ang lahat, mauuna ang mga tao, pagkatapos ang ministro. Now, itong second part naman po ay, ito na po yung sinasabi natin, yung homily talaga o sharing ng Sunday celebration. Now, ang unang-una po na lagi kong sinasuggest, especially kapag nagbibigay ng homiletics, ay dapat ang ministro o yung pari o yung diakono ay dapat alam niya kung ano yung pamagat o punto ng kanyang ibabahagi. Ibig sabihin po, dapat may title. Dapat clear sa atin yon, one-liner title. Meron po akong binigay na mga halimbawa dito. Halimbawa, ang kababaang loob ng Diyos o di kaya ang mapagkumbabang Diyos. Ang pagiging masunuri ni Jesus sa kanyang Ama. O di kaya ang pagpapaubaya. Yun yung usong ang salita ngayon, pagpaubaya, o di kaya ang pagpapaubaya ng Diyos. So hopefully yung title natin is hindi masyadong mahaba. At least catchy po siya. Mas madaling maunawaan, maintindihan at maalala ng mga tao. At hindi lang na po ng mga tao. Lalong-lalo na kayo. Kasi kayo po ang magbibigay nito. So title po. Pwede po isang salita. Pwede rin po isang sentence. Okay? Ang importante po ay catchy siya at yung puntong niya, ang title niyan ay dapat may kaugnayan doon sa mga pagbasa. Okay, so dito na po tayo sa homily guide. Asensya na po, medyo may dumadaan po na mga
uh, himpapawid. Aeroplano or ano ba ito? Wait. Okay? Sige. Papatuloy po tayo sa ating homily guide. Okay? So, ano ba yung gagawin natin dito? Para sa akin po, meron dapat pasimula, meron yung laman o yung body at saka yung conclusion o yung pagtatapos. So basically, itong tatlo ang ginagawa kong guide ko para gumawa ng sharing or homily. At ito rin po ang gusto kong i-share para sa inyong lahat. Now, paano ba simulan ang isang homilya o yung sharing? Basically, ang ginagawa po dapat, o sa akin, para sa akin, is i-greet ang mga tao. Halimbawa, magandang umaga, or hapon, or gabi kaya. Meron din pong iba ay nagsisimula sila sa tanong, okay? O di kaya yung iba ay nagsisimula sa mga salita o versikulo na galing sa verses na galing sa scripture. O di kaya, depende po sa inyo. Pero pa sa akin, especially sa mga gusto na yung mga simpleng guide lang po for homily is dapat nandun po yung greetings. So, pwedeng gamitin po ito. So, magandang umaga or magandang hapon or magandang gabi. At immediately, pwede po isunod po agad kung ano ba ang okasyon sa araw na ito. Halimbawa, ngayon po ay ang okasyon po natin, we celebrate today the Palm Sunday o yung linggo ng palaspas. Pagkatapos, usually, pasok ko po agad yung tanong, ano po ba ibig sabihin ng palaspas? O anong kahulugan nito at para saan po ba ito? Ayan, pwede nyo pong sagot-sagutan po yun, no? Halimbawa po, sabihin nyo po na yung palaspas ay hindi po basically pangpatakot ng mga masasamang espiritu, okay? Although yun yung ginagawa na iba. Pero ang punto po talaga, pwede nyo pong sabihin na ang palaspas ay yung palatandaan ng presensya ng Diyos para sa atin. Yung kamatayan at pagpapakasakit niya. No? Na hopefully makita at maalala lagi natin sa ating buhay. Yan. At saka, so yun na yung, at saka part pa rin ng pasimula para sa akin is yung doon mo na sasabihin. Ngayon po ay ang ating pag-uusapan. O yan, pwede no? Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito, sa linggong ito, ay ang patungkol sa pagiging papagkumbaba ng Diyos. O yun, pwede. So, ibig sabihin, sa pasimula pa po, ay nag-greet na po kayo, sinabi nyo na po yung selebrasyon or okasyon at anong konting katikisem po doon sa okasyon at sinabi nyo na po kung ano ang magiging punto or paksa ng inyong sasabihin. So, doon pa lang po, klaro na po para sa mga tao kung ano yung introduction ninyo. Now, eto na po, pasok na po tayo sa ano bang magiging buod o laman ng inyong homilya. Now, may mga nagtatanong, pwede po ba, Father, sa Ebanghelyo lang po ako, hindi ko na isasali yung first reading, second reading, at saka yung responsorial psalm, pwede po. Okay? Ang importante po ay makuha po natin yung pinakabuod at punto ng mga pagbasa. Pero ang pinakamahalaga po ay dapat hindi nawawala sa ating sharing ang kwento o yung nasulat sa Ebanghelyo during that day. Okay? Klaro po yun, no? Hindi po siya maganda na first reading lang yung pag-uusapan natin at hindi nasasali yung gospel reading. Okay? But in any case, yung iba, nagfo-focus lang sa Ebanghelyo. Pero sa araw na ito, para sa linggong darating, magbibigay po ako ng mga points for reflection sa ating first reading, second reading, at sa ating Ebanghelyo. So, sa ating unang pagbasa, so, pwedeng ipasok dito na yung sa libro ni Propeta Isaias, pinapakita niya ang kanyang dinaanang hirap pagmamalupit. Ngunit, ano yung point doon? Ngunit siya ay hindi naligalig. Ayan. Hindi siya nag-give up. Okay? Bagkus, naging matapang pa rin siya kasi alam ni Propeta Isaias na ang Diyos ay sumasa kanya. Ayan, no? And yet, yun yung point doon na hindi siya naligalig, hindi siya nag-give up. Yan. Sa pangalawang pagbasa naman, kung babasahin natin yung pangalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, sinasabi ni Pablo na ang Diyos ay pakumbabang kinalimutan o hinubad ang kanyang pagka-Diyos. He emptied himself upang ipadama ang kanyang pagmamahal sa tao. Diba? Kung titingnan natin yung unang pagbasa, at ang pangalawang pagbasa ay may kaugnayan po tungkol
sa pagpapakumbaba. Okay? Na nilabanan nila yung mga hirap at pagpapakasakit. Ayan, yun yung point actually ng ating mga readings. Yan, pwede niyang i-connect ang first and second. At ngayon, ang Ebanghelyo naman, ito ay ang mahabang kwento. Kung mabasa niyo ang Ebanghelyo, isang medyo mahaba, o mahaba po talaga na kwento ng pagpapakasakit, the passion and death of our Lord. No? Nagpapakita ng pagkamababang loob ng Diyos kahit sa hirap at kamatayan. Nakita niyo po yung point natin sa Ebanghelyo, second reading at saka unang pagbasa, nandun po lagi, no? Konektado. At kung pwede rin, no? Yung mga detalye sa pwede nating idagdag sa Ebanghelyo na halimbawa po ang mga taong tumanggap sa Kanya ay sila ring nagpapako sa Kanya, no? Yun yung irony, di ba? O kahit minsan siguro dagdagan natin ang mga kwento. May mga sitwasyon din sa buhay natin na yung mga tinutulungan pa natin, sila pa yung gumagawa o nagsasabi o nag-iisip ng hindi maganda sa atin. And this is yung reality sa buhay. No? Pwede nyo pong dagdagan ng gano'n. Okay? And then, ito, makikita natin sa Ebanghelyo na ito ay kwento ng mga pagsubok at problema sa buhay. No? O mga hinagpis na, kagaya rin sa atin ay nararanasan din ng bawat isa sa atin. Okay? Kaya nga po, pwedeng sabihin na ang kwento ni Jesus ay kwento din nating lahat. Tayong lahat ay dumaranas ng kapighatian at kadiliman. Ngunit, kagaya ni Jesus, hinarap at tinanggap ang lahat ng ito. At dapat ganun din po tayo. Okay? Ngayon ay linggo ng palaspas, no? Sa madarating na mga araw, susunod na mga araw, doon na yung passion and death of our Lord makikita, no? Ito ay hudyat actually, yung Sunday na ito. Pero ito ay papapaalala pa rin po sa atin, no? Yung buhay ni Jesus na lumaban siya, na hinarap niya, na hindi niya tinalikuran. Yung dinaranas o daranasing mga hirap. At ganoon din po sana tayo. Yun yung sa buod ng Ebanghelyo. Okay? Ngayon, ang pagpapatapos, paano natin tatapusin? Iaanyayahan natin ang mga tao. Usually, either anyaya o i-challenge yung mga tao, anong gagawin nila. Okay? Para sa akin, ito po yung magiging pwedeng gamitin na points for reflection or conclusion. Tayong lahat ay inaanyayahan na dapat maging mapagkumbaba at ipaubaya ang buhay sa Diyos, lalo na sa panahon ng kagipitan at kahirapan. Batid natin na sa kahirapan at kadiliman ay may bukang liwayway na naghihintay. Kaya, dapat tatandaan natin na mayroong katatagan, kaluwalhatian at buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na yaong dumaranas ng mga hirap at mga pagsubok sa buhay. Ayan, okay? Hopefully, sa konting reflection na ito ay may maidagdag at nakatulong po ito para sa inyong pagninilay. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat.